So bagong lahat, luma muna. Last season, ang sinabi makaka-break ng winning record ng Golden State Cavaliers. Kaso kinapos din. Sa first 20 games, nasa 17-3 ang Cleveland. Ngayong season naman, OKC. 16-1. Tinalo pa yung kape. Kapareho ng Cleveland last season sa parehong bilang ng games. Ang pinagkaiba lang, hindi kinakapos si SGA. At saka hindi pa full force ang Thunder ngayon. Wala pa si Jalen Williams. Si Holmgren naman nasa all-star number. 20 points, 8 rebounds, almost 2 assists, 1.4 blocks na medyo bumaba. Nasa 60% sa field at 38% sa 3-point area. Parang ang Thunder ang susunod na dynasty. Every mid-era naman, merong team kasi nagdo-dominate. Katulad nung mid-2015, Golden State at Cleveland. 2003, mostly Detroit yun dahil sila yung team na 6 na sunod na taon na pumasok ng conference finals. Sila lang ang nakagawa nun after Boston at parang si LeBron lang din ang nakabreak nun sa Miami at Cleveland. Hindi rin nagawa ng dalawang teams na yun kahit nandun si LeBron. Dahil tig-4 lang yung dalawang teams, yung Miami at Cleveland nun dahil lumipat din si LeBron. So ito naman yung nabago since 2015 or since 2020 pero ilagay na lang natin sa pagitan ng mga taon na yan. Dahil sa mga nabago noong mga nakarang taon, ang makikinabang na teams ay gaya ng Thunder. Parang meron pa silang 2 hanggang 3 magandang taon sa OKC. Ang pinaka-game changer na player na bumago sa NBA, si Kevin Durant. Kakalipat niya kasi ng team, ginawa ng paraan para hindi maulit. Hindi lang 1, 2 beses. Ang rule na ginawa para kay Kevin Durant ay designated veteran player exception. Ito kasi yung sumunod na rule after Derrick Rose para makakuha agad ng max na 35%. Para makuha yung malaking kontrata agad na 35%, kailangan ng player ay 10 years nang naglalaro sa NBA. Dahil sa rule na in-implement, imbes na magkaroon ng 8 to 12 years na window ang mga teams, bumabayo ng 4 to 8 years. Ginawa ang rule para hindi umalis ang mga player na naglaro sa kanilang original team or nag-drop sa kanila. Ang unang player na nakinabang talaga niya ng malaki hanggang ngayon naman si Steph. Since in-implement ang rule, yearly siya yung highest paid player by contract. Kasabay din ni Steph noon sina Westbrook, James Harden, John Wall, Dame pero hindi nila naituloy. Si Steph lang ang tanging matibay dun. Ang unang player naman na naapektuhan si DeMarcus Cousins kasi ayaw magbayad ng Sacramento. Walang masyadong epekto yon sa ibang mayayaman na teams or merong bigger market kahit pa lumipat si Kevin Durant sa Brooklyn. 3 star player ang merong malalaking kontrata sa kanila nun. Until dumating yung 2023 season nang lumipat si Kevin Durant sa Suns at nung off-season din ng taon na yon, kinuha naman ng Suns si Bradley Beal. Nagkaroon ng bagong collective bargain agreement na magkakaroon ng limit kung sino mang team ang lumagpas ng second tax apron. Hindi makaagawa ng basta-basta na kahit anong transaction ang mga teams na lagpas ng second tax apron. Dati naman meron na talagang second tax apron. Nilagyan lang ng limit ni President. Dati hindi apektado doon ang Bucks, Nets, bago yung trade, Denver, lagpas na rin noon, Boston, tapos Clippers. Lalo na yung Golden State noon na sinabi pa nga ni Draymond kaya magbayad ng kanilang team owner. Nung in-implement, hindi niya na ulit sinabi yun. Ang naglagay naman kasi noon si CJ McCollum kasi siya ang president ng Basketball Association noon. Ang sinabing reason doon para mabalanse yung mga teams at hindi lang pumunta sa isang team yung mga star player na biglang kabig naman noon si CJ McCollum nang siya ang tinurong naging dahilan kung bakit nagkalechon de leche yung mga contender na team. Bago kinuha ng Suns si Bradley Beal nun, meron ng proposal talaga itong si CJ McCollum para sa second tax apron. Ang hindi lang niya nakita doon, maaapektuhan din ang team gaya ng OKC na ngayon papasok pa lang ng peak ng lineup nila. Buti na lang nag-champion na. Hindi naman directly apektado si Kevin Durant nun, pero kung saan lumipat si KD, apektado yung team dahil nga malaki ang kontrata niya. Kahit nung lumipat siya sa Houston hindi naman directly naapektuhan nun si Kevin Durant. Pero kung saan siya lumipat, apektado dahil malaki ang kontrata niya. Kahit nung na-trade siya sa Rockets at nung first 2 years niya sa Suns. Kahit may panggastos yung may-ari ng Suns, wala siyang magawa dahil sa restriction. Hindi makabuo ng lineup na pang-contender. Nayari kasi ni President. Kahit nung na-trade si Kevin Durant sa Rockets, na limit ang Houston na makakuha ng pamalit na player sa na-injured na si VanVleet. Kahit pa hindi sila lagpas nun sa first tax apron, lalagpas pa lang.
Ang mga teams meron lang nasa 8 years para makabuo ng contender na lineup. 4 years para sa rookie contract, 4 to 5 years para sa Derrick Rose rule contract. Ang susunod doon yung Kevin Durant rule at doon na magdi-decide yung mga teams kung sino ang iiwan nila. So naging apektado ang buong NBA dahil sa galaw ni Kevin Durant. Nung umalis siya sa OKC dati, gumawa ng rule para hindi na umalis yung mga star player nila. Nung umalis naman siya ng Nets, gumawa ulit ng rule para mabalanse naman yung team. Sa ngayon, 3 teams kasi ang nakaka-bypass nung panibagong rule. OKC, San Antonio, yung Brooklyn medyo matagal pa. Dahil unang gumawa talaga ng move ay Thunder nung binitawan nila si Westbrook at si Paul George. Multiple draft picks ang nakuha nila nun. Parang sumakto pa sa OKC na tinrade nila nun si Westbrook at itong si Paul George. Ang susunod naman doon San Antonio, nung time na nakikita nilang umaangat na yung mga young team at dumating pa si Wembanyama. Ang Brooklyn naman ay nagsimula nung i-trade nila si KD, Harden at si Kyrie. Dapat ang susunod sa OKC nun Jazz hindi San Antonio at Brooklyn. Kaso kinukupal plug kasi ng Jazz yung mga trade. Gusto kasing kumuha ng maraming draft picks ayaw ibigay ng ibang mga teams. So after ni Kevin Durant, andun si Westbrook at itong si Paul George na nakinabang doon ng OKC sa malaking mga draft picks na nakuha nila. Hindi naman nila alam na magkakaroon ng panibagong rule at magkakaroon ng restriction. Iba talaga kapag nauuna ka Sa 2026 at 2027, meron silang tig-3 first rounder. Parang nung nakaraang mga taon, at least 3 sila sa first round Yung ibang nakukuha nila, pinamimigay na lang. Nasa kanila yung draft picks ng Sixers, Utah Jazz, San Antonio, Denver at Clippers. Tapos yung 2 pa nilang first rounder. Meron silang total na 4 na first round galing sa ibang teams at yung iba doon protected. Pwede nilang ilipat ng ibang taon. Matatapos na kasi yung window pagdating ng until next season kapag nag-take effect ang kontrata ni Holmgren at Jalen Williams. Ngayon pa nga lang yung for next season nila, lagpas na sila sa second tax apron. Negative 23 million na. Pag pumatak pa ang 2028, magte-take effect naman ang panibagong kontrata na SGA. Papatong yon sa kontrata ni Holmgren at Jalen Williams. Nung na-trade si SGA, nasa rookie contract pa lang siya. Kaya nag-take effect pa rin na pwede siya makakuha ng Supermax contract or Kevin Durant rule. Ang isa pa doon, pang 8 season na ni SGA next season dito sa OKC. Saktong malaki na ang kontrata ng mga player nila. Na kung wala yung Kevin Durant rule, meron pang nasa 4 na taon na window sina Holmgren, Jalen Williams at SGA dahil papatak lang sila noon ng 30%. Na mawawala din yung restriction para sa second tax apron at hindi matatakot ang mga lower market team na lumagpas. Kaya sabi ko kanina, meron pang 2 to 3 na good years yung OKC dahil pwede pang tiisin ng OKC na lagpas sila sa second tax apron. Ang pwede pa kasing gawin ng Thunder, i-trade nila ang isa sa mga player nila kapalit ng multiple first round pick. Uulitin lang nila yung kina Westbrook at Paul George. Low market team ang OKC at marami pa rin namang big market team na maghahanap ng star player na hindi na sila magde-develop. Based sa SenseMark Media, ang OKC lang ang tanging team na makakapagbuo ng contender na lineup within 10 years. Inabot nga lang ng 6 na taon yung OKC after nilang bitawan si Paul George at itong si Russell Westbrook na naging contender lineup agad sila dahil sa dami ng draft picks na nakuha nila dati at namimili na lang sila kung sino ang ilalagay. Yung iba pa nga pinamimigay na.